Alam nyo po ba na lahat po halos ng opisyales dito ng aming PNP o yung mga command officer dito sa aming lugar pinagpapalitan po ng bago, at after po nilang nagawa yon, mga lodi, eto na po ang nangyari. Meron na pong sumugod sa stadium po ni Pastor Apollo Kibuloy. Ganito pala yung bagong mukha ng Pilipinas. Kaya nga po sa tingin ko, mga idol, ginamit lang po talaga ni PBBM ang SMNI at si BP Sara Duterte. Hindi po gantong administrasyon ang aming hinahanap. Sana naman tuparin nyo ang inyong pinangako. Yo, what's up mga lodi? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At eto mga lodi, gusto ko lang po talakayin ang nangyari po kanina lang. Mainit-init pa po ito. Sinugod po ng maraming kapulisan ang sa tingin po nila pinagtataguan daw po ni Pastor Apollo Kibuloy dito po sa kanyang Astrodome, malapit po dyan sa airport po ng Davao City. Kita nyo naman po ang daming pulis dyan mga lods, at eto pa mga idol bali-balita daw po isususpindi daw po ang aming butihing mayor dito na si Mayor Baste Duterte at ang kanyang vice mayor na si Atty. Kitain mga idol. Sa tingin po ba natin hindi po ito panggigipit ng administrasyong PBBM sa pamilya ng Duterte at dito po kay Pastor Apollo Kibuloy? Kayo na po bahala humusga, o baka sabihan nyo na naman ako ng kamusta na yung 51 billion? Kamusta na yung gentleman's agreement? Kamusta na yung West Philippine Sea? Kamusta na yung Pogo? Paulit-ulit lang po yung inyong kino-comment dyan, pero hindi nyo nakikita yung totoong nangyayari sa ating bansa na pinag-iinitan na po kung sino po yung dumidikit sa mga Duterte para po pahinain ang puwersa nito. Pinaghahandaan po nila ang darating na eleksyon at yung darating po na presidential election. Alam naman po natin na sobrang hirap pong kalabanin talaga ni BP Sara Duterte sa 2028. Kaya po ito, inuuna na po nila si Pastor Kibuloy. Tingnan po ninyo itong video na to. Makikita po natin na grabe po ang daming kapulisan dyan mga idol. Pinalibutan po ang Kingdom of Jesus Christ Stadium po ni Pastor Apollo Kibuloy. Akala po siguro nila nandyan po si Pastor. Sa tingin ko mahihirapan kayong hulihin yan. Alam nyo po ba siya po ang may hawak ng susi papunta po ng heaven. Eto mga lodi to be clear, hindi po ko fan ni Pastor Apollo Kibuloy at hindi rin po ko naniniwala na siya po ang daan para pumunta po tayo sa langit. Ang akin lang dito pinapakita ko sa inyo kung ano po ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM para po gipitin, sa tingin ko lang, ang Duterte at mga nasa paligid nito na sumusuporta po kay BP Sara Duterte. Yan po ang ginagawa ng aking video. Kaya wag nyo na po kung i-comment dyan ng mga pogo-pogo 51 billion kasi ito po talagang totoong nangyayari dyan. Wag po ninyong ilihis kung ano po ang tunay na ginagawa ng administrasyong ito. Akala ko ba bagong Pilipinas, bagong muka? Bakit yung galawan parang pang Aquino at mga Dilawan? Kapag hindi pabor sa kanila ang kanilang mga plano at yung mga tao hindi po pumapabor sa kanila, sa tingin ko po pinag-iinitan. Tinatanggalan po ng puwersa. At eto mga lodi, nasagap ko lang po ito na balita. Alam nyo po ba na lahat po halos ng opisyales dito ng aming PNP o yung mga command officer dito sa aming lugar pinagpapalitan po ng bago, at after po nilang nagawa yon, mga lodi, eto na po ang nangyari. Meron na pong sumugod dito po sa stadium po ni Pastor Apollo Kibuloy. Bravo talaga mga idol, yung bagong Pilipinas, bagong mukha o bagong mukha ng Pilipinas matawag nila dito. Ganito pala yung bagong mukha ng Pilipinas. Ang gulo-gulo, ang layo talaga ng pinangako nyo sa pinapakita nyo ngayon sa amin, PBBM. So, ito pa mga idol yung sinabi ko kanina na posible daw pong masuspindi ang aming mayor dito na si Baste Duterte at yung vice mayor po na si Atty. Kitain. Anak ng tinapay naman. Ito ang mensahe ni Mayor Baste Duterte. Samtang naapat ko karon, iwa mo kabalo, na may chismis nga, tangganon ako, isuspindi ko. Ang agawa lang, padayon lang yun mo. Kung unsay status ko, unsay may mahita po, kawa ko, gani. Kung unsay patagan na to, total, hapsay man ang syudad, okay man. Sa mga niagi nga buwan,
Pero chismis lang na. Kung magod, tulato na itong maabot na yun. Ayan mga Lodi, hihintayin daw po ni Mayor Duterte o Basti Duterte kung totoo nga po ba talaga na meron po pagsuspending magaganap. Dahil sa tingin po niya, haka-haka pa lang daw po ito. Pero dahil po dyan sa haka-haka na yan mga idol, syempre, dun po sa ginawa po nila sa mga PNP chief dito sa amin, pinagpapalitan ng mga bago para masugod si Pastor Apollo Kibuloy, sa tingin ko, hindi malabong mangyari yung suspension na sinasabi po ng yung mga kumakalat na balita. Tuloy pa natin. Kaya, padayon lang mo. Importante manggod, kita mga taga-gobyerno, ang politika gubot yun na siya. Kung pinuntrahay na kanya-kanyang styling usa, kanya-kanyang styling usa, at the end of the day, gusto na mga vested na interest ang mga tao sa posisyon. Ana na siya. Sabi po niya dito, ganun po talaga ang politika, magulo yan. May kanya-kanya po kasi mga hangarin pagdating po sa politika. Parang ganun po. Sinishort ko na lang po yung pagbibisaya ni Mayor Basti Duterte. Pero mga Lodi, sabi niya padayon lang daw po kung mangyari yan. Tuloy lang po dahil okay naman daw po ang Davao City. Maayos naman daw po. Okay? Pasante na ninyo, importante ka muna sa gobyerno, labi na itong mga plantilya, ng mga trabahante diha, at imanalang yun, buhatan lang yun ninyo inyong trabaho, ipadayon lang ninyo ang serbisyo sa tao. Di total, obligasyon na nato o gisinduhan ta sa tao, pinaagi sa buwis, para naatay panginabuhi, which is ang galing posisyon na itong gobyerno. Yan mga Lodi. Basta maayos na trabaho lang daw po. Kung sakali daw po mawala siya, tuloy lang daw po. Lalong-lalo na po yung pinag-a-assign dyan sa gobyerno. Huwag daw po niyo sayangin ang binabayad na tax ng ating mga kababayang Pilipino. Serbisyuhan po natin ang ating kababayan. Yan po ang kanyang gustong iparating dito. Pero eto tayo mga Lodi. About po dun sa ayuda-ayuda. Kung totoo po talaga malinis ang inyong hangarin about sa ayuda, pakinggan nyo po ito, sabi ni Basti Duterte. Himuon mo utang kabubuton nga maligya sa tao. Utahay, sampo lang, mahatag kong ayuda. Kaya na, pwede ko man na yung DSWD, pwede ko man na okay man to. Pero, kaya naman kung ibaligya nimo, utahay, sige, lakas ka sa taas, magbit-bit ko o kwarta, kap, tagaan tagagkuhan, nganing project, pwede man na ihatag diretso nga walay taga-storya. Ang mahitabo banggon, kung haluan ka ng politika para magkaroon ng utang kabubuton, ang tao sa mga kitungod itagaan mo, murag pugok ang mentalidad nga imo na kitungod nga numanggod, kwarta man is tao daan. Dapat hatag lang diretso. Anay pangalan kay tungod, trabaho man na kung ikay nakatungtong sa imong posisyon. Ayun, about ayuda. Sabi po ni Basti Duterte, ang aming mayor dito. Kung gusto nyo talagang tumulong o mamigay ng ayuda, bakit kailangan nyo pang ipangalandakan? O, pakita yung mga mukha ninyo, parang ganun Para magkaroon daw po kayo ng utang na loob, mga kababayan natin, sa taong nagbigay ng ayuda. Pero, para sa inyong kaalaman, pera na natin yan Bakit pa tayo magkakaroon ng utang na loob dun sa tao? Kaya kung mapapansin nyo, yung mga tarpaulin na nakakalat dun sa Carmen, kasi meron silang tulong. Carmen, Panabo, Tago, mga idol, nandun yung mga muka ni Romualdez, Lisa Araneta, PBBM, at yung PBA party list na si Attorney Nograles. Diba? Pera natin yan. Kapag binigay sa atin yan, dapat diretso na yung mga ayuda-ayuda na yan kung meron mang matanggap. Hindi na kailangan pang ipangalandakan para kunyari magkaroon ng utang na loob ang ating mga kababayang Pilipino. Ganon nang wala po talaga sa administrasyong ito. Yun po talaga ang ginawa ni PRRD nung panahon po ng panunungkulan niya. Kapag nagbigay ng ayuda, kahit sa M. Luwilier pa yan binigay, kahit sa GCash pa yan binigay, walang nakalagay na pangalan ng administrasyon. Dahil pera ng taong bayan ang pinamamahagi ng gobyerno para tulungan tayo, okay? Anak ng tinapay naman, yun yung hindi makita ng mga bulag, pipi at bingi ng mga supporters. Ako, hindi po ko antay, pero ako'y bumoboses lang naman sa nakikita nating kamalian dahil ang layo-layo po talaga nung ipinangako sa kinikilos po nila. Ayan nambabraso na. Kaya nga po sa tingin ko mga idol, ginamit lang po talaga ni PBBM ang SMNI at si BP Sara Duterte nung panahon po ng pangangampanya. Pero ito po talaga
talaga ang kanilang target. I-hold po ang position. Dahil kung hindi po nila gustong i-target na i-hold ang position, bakit merong gantong pangyayari na inuuna nila si Pastor Apollo Kibuloy? Dahil alam po natin, kadikit po ni Pangulong Duterte ito, parang sanggang dikit po niya ito mga idol Kumbaga, kung eto man mga lodi, mapuwersa nila, masisira po talaga ang pangalan ng mga Duterte. Kung sakali lang naman. Kasi sa tingin ko, wala naman po sila talagang makukuha dyan dahil hindi naman din po niya ilalaglag yan si PRRD. Yan ang sa tingin ko mga idol O eto mga lodi alalahanin lang po natin na ang SMNI ang nanguna para tulungan si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po hindi po siya pinahihintulutan na makilahok sa mga debate po ng mga patas dito po sa SMNI. Narinig nyo po ang kanyang plataforma na 20 pesos per kilo na bigas na posible daw po mangyari. Pero ako, kahit ako mga lodi, hindi ako naniniwala doon. Build, itutuloy daw. Pero sa tingin ko, hindi nangyayari. Yung pagkakaisa ng ating mga kabayang Pilipino, sa tingin ko, napakalaking kasinungalingan at makikita naman po talaga natin mga idol kung ano pong laking tulong ng SMNI at ni VP Sara Duterte sa kampanya po ni PBBM. Kaya sa tingin ko po talaga mga idol, nagamit lang po ang SMNI at si VP Sara Duterte. Sa tingin ko talaga sobrang pagsisisi rin po ni VP Sara Duterte na nakitandem po siya dito kay PBBM mga idol. Parang maniniwala na ako na budol talaga mga idol. Pasensya na para dun sa mga nadismay ako. Nagsasalita lang po ko sa naaayon. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na hindi po ko bias na pagkatao dahil nagsasalita po ko sa sinuportahan ko nung eleksyon mga idol. Nakita po natin na hindi po maganda ang pamamalakad ni PBBM at hindi po siya nagsasalita. Wala po siyang ginagawa para matapos na po itong problema na ito. Hinahayaan lang po niya magkaroon ng galit ang mga tao sa mga Duterte na alam naman po nating pinapakalat lang po nila ang mga maling balita para po dungisan ang mga Duterte at mga nasa paligid nito. Kaya kung babanatan nyo na naman ako diyan ng Pogo, West Philippine Sea, Gentleman's Agreement at iba pang nakakasira na galing sa kanila, sana naisip nyo na yan noon pa. O eto, kung totoo man talaga masama ang Pogo dahil ito ang dahilan ng mga scatter ngayon, bakit hanggang ngayon nananatili ito sa administrasyon ni PBBM? Isipin yung mabuti, nung inaprubahan niya ni Pangulong Duterte, hindi laganap ang scatter sa social media. Mga lodi, sa susunod kong video, papakita ko sa inyo kung gaano na po kalaganap ang pag-iimpluwensya nila na magsugal ang ating mga kababayang Pilipino. Para po sa mga nananalig sa mga Duterte at dito po sa pagigipit ng administrasyon kay Pastor Apollo Kibuloy, ipagdasal na lang po natin na sana po maliwanagan ng ating mga kababayang Pilipino na maling-mali na po itong nangyayari sa ating bansa. Hindi po gantong administrasyon ang aming hinahanap. Sana naman tuparin nyo ang inyong pinangako na kailangan nating magkaisa at para umunlad ang ating bansa. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace.